pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay San Mateo. Nang panahong iyon, nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduseo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kung ipoprofile po ang buong mundo, ang napakalaking bahagi ng mga tao naniniwala sa Diyos. Ilan lang talaga yung masasabi mo na talagang sinasabi nila na wala silang Diyos o hindi sila naniniwala sa Diyos. Pero sa kabila po nung karamihan ng mga tao na naniniwala sa Diyos, o sabihin natin kung di naniniwala sa Diyos, naniniwala sa sangkatauhan. Dahil anong saysay ng pagiging tao mo kung hindi ka naniniwala sa kahalagahan mo bilang tao, kundi ka man naniniwala sa Diyos. Sa kabila ng realidad na ito, lagana pa rin yung kasamaan. Lagana pa rin yung sa mata ng pananampalataya sasabihin natin kasalanan. At anong kadahilanan? Hindi dahil nagkulang ang mga utos o mga aral o mga katotohanan sa pananampalataya o maging sa ordinaryong buhay. Kundi nandun sa kung papaano nag-iisip at ginagabayan nito ang buhay ng tao. Kaya nga po yung katanungan sa Ebanghelyo ngayon, isang classic na tanong po yan para magsuri tayo sa ating sarili. Saan nga ba tayo dinadala ng ating pananampalataya? O ano na nga ba nangyari sa ating buhay bilang tao? Sa mga Hudyo, para sila maging banal, mahalaga yung mga utos at yung mga aral ng mga propeta. At nakatala po yan. Sa panahon natin ngayon, mas madali dahil inipon na po yan kung tutuusin sa Biblia, sa banal na kasulatan. At napakaraming pamamaraan para marinig natin, maunawaan natin, mapag-aralan natin. Pero katulad ng tanong ng dalubhasa sa kautusan, 613 yung mga batas na yon na hinimay nila mula doon sa tinasabing 10 utos ng Diyos. At siya ang tanong ngayon, ano doon ang pinakamahalagang utos? At ang sagot ng Panginoon, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, isip at kaluluwa. At marahil na marinig po yun ang dalubhasa sa batas, nasabi niya sa kanyang sarili, matalino ang Panginoon. Bakit? Kasi tama po yun eh. Yun ay laman ng panalangin nila na dinadasal nila 2 beses o 3 sa loob ng isang araw. Listen, O Israel, ang Diyos, siya lamang ang ibigin mo ng buong puso, isip at kaluluwa. Pero marahil ikinagulat niya, pagkaraang sabihin ng Panginoon, ito ang pinakamahalagang utos, tapos idudugtong ng Panginoon, at ito ang pangalawa. Sabi mo, meron nang pinakamahalaga tapos biglang may kadugtong na etong pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili.
Nasa banal na kasulatan din po yun, sa aklat ng mga Levitiko. At sa dulo, kung mag-iisip siya, anong mas mahalaga ngayon? Kung pinakamahalaga yung ibigin ng Diyos, bakit merong pangalawa? Ang may iiwan tanong dun sa dalubhasa sa batas, ano nga ba talaga yung uunahin mo dun? Kung ito'y pinakamahalaga at ito yung pangalawa, bubuo rin niya ng Panginoon. Ang dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at turo ng mga propeta. Dito, pinauunawa ng Panginoon sa dalubhasa sa batas. Walang kwentang pagiging dalubhasa mo sa batas kung walang kalakip na pag-ibig at gawa. At walang kwenta din ang mga gawa kung hindi ito nililiwanagan ng pananampalataya. Dahil kaya ka lang maaaring gumagawa ay meron kang hinihintay na kapakinabangan. Napakahalaga na magkayakap. Yung paniniwala na yan at pagmamahal sa Diyos at pagpapahalaga sa kapwa. Na sa huli, katulad ng matutunghayan natin sa banal na kasulatan, ito yung dapat na maging buhay natin. Ito yung dapat na dugo na nananalaytay sa atin. Ito yung araw-araw na katulad ng hangin, kailangan nating langhapin para tayo mabuhay. Na yung mga utos na ibigin mo ang Diyos ng buong puso, isip at kaluluwa, ibigin mo ang iyong kapwa bilang iyong sarili. Ito yung buhay natin. Kaya nga po sa taon na ito napapasok ang tema sa ating paglalakbay na sinodal ay pakikibahagi. Na inaanyayahan tayo na lubos na magsuri na tayo na mulat o tayo na nakasisimba. Ano nga ba talaga tayo nakikibahagi? Paano nga ba buhay at buhay natin ang ating pananampalataya? At papaano din natin madadala yung mga tao o kapatid natin na hindi na nagsisimba sa pamamagitan ng ating sariling buhay? At ang paraan po, ito pa rin sinasabi na mga aral. Pero mahalaga lang na maintindihan natin na lubos. At paano dapat hinahamon tayo nito? Ibigin ng Diyos buong puso, isip at kaluluwa. Ibigin ng kapwa gaya ng iyong sarili. Hindi po pwedeng umibig lamang tayo sa Diyos sa isip at sa turing. Kailangan bigyang buhay sa pamamagitan ng ating gawa. Walang pinag-iba po yan sa pagkakalikha sa atin bilang tao. Pag susuriin po natin, sinasabi sa atin na tayo bilang tao, binigyan ng dalawang katangian na nagbukod sa atin o nagtangi sa atin sa lahat ng sangnilikha. At yun po yung the gift of intellect and will. Yan po yung dalawang kinaiba natin sa ibang sangnilikha. Una, meron tayong biyaya ng pag-iisip. Pero hindi lahat may utak na katulad ng utak ng tao. Yung bulalo, hindi po utak yun, di ba? Laman yan ng buto. Pero lahat ng hayop may utak. Huwag lang utak biya, di ba? Sasabihin nila. Sa lahat ng mga hayop, pinakamalapit, matalino daw, yung mga dolphin, yung mga unggoy. Pero iba pa din yung utak ng bawat isa sa atin. Pero hindi nangangahulugan na mayroon tayong utak, mabuti na tayong tao. Kasi kung yung utak natin, hindi nililiwanagan ng pananampalataya, gagamitin lang natin sa katusuhan. Gagamitin lamang natin sa pang-aabuso o pagsasamantala o pang-aapi o panggigipit sa kapwa. Yan ang narinig natin sa unang pagbasa, na kung saan pinapaalala ng Panginoong Diyos ang kahalagahan ng paggamit hindi lamang ng ating isip, kundi ng ibinigay sa atin ng mga biyaya ng Panginoong Diyos. Alam naman natin yun eh. Alam naman natin kung ano yung masama at mabuti. Kaya yung pangalawang ibinigay po sa atin na nagtatangi sa atin para tayo higit pa sa hanay ng mga hayop,
ay yung kakayanan natin na pumili. The power to choose what is right, what is good, and what is loving. Yun po yung pangalawang nagbubukod sa atin. Yung mga hayop, kahit anong kabutihan yung gawain mo, yung isip nila may hangganan. Yung aso po natin si Kutsi, kahit anong bait yan, pagkakilala ka. Pero pagka meron niyang pagkain sa harapan, uungulang ka. Pinakakain naman kita eh. Tapos tatahlang ka. Bakit? Kasi wala siyang kakayanan na ganoon. Hindi katulad natin. Kahit may pagkain, pwede mo isakripisyo. Pwede mo ibigay. Yun yung kinaiba natin. Kaya nga, yan yung dalawang katangian natin. Otherwise, lesser human or more of animals. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, tanongin nyo, animal ka ba? Diba? Nagkaklase po kami, yan yung topic. Animal ka ba? Mangingiti. Depende sa diction yan. Pag sinabi, animal, animal kami. Bakit? Sabi sa science yan, di ba? Tayo ang highest form of animals. Mammals. Pero kaya tayo natatawa kasi pag sinabi mong animal, ibang usapan na yun, di ba? Bakit animal ka? Nung nag-aaral po kami ng college, meron kaming subject na film appreciation ng araw kay Father Nick Cruz, isa pong Jesuita. Nung araw, ang mga tao, dalawa lang ang artistang pinag-uusapan. Either Noranyang ka o Bilmanyan, di ba? Wala pa si Sharon nun, bata pa lang. Yung professor namin na yun, Noranyan. Kaya ang bida lagi sa kanya si Nora. Nanalo doon ng famas doon kay Lino Bro kaya tayo. Ina ka ng anak mo. At i-emote pa niya yan, sabi niya. Ang pinanalo niya yung hayop! 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 Pero doon daw po sa script, 1 beses lang nakasulat yung hayop. Pero 3 beses sinabi ni Nora yun. At yun yung nagpanalo yun. Kasi yung ama-amahan niya, pinagtangkaan siyang gasain. Kaya yun ang nasabi niya. Sabi niya, hayop! 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 Pag binabalikan ko po yung lecture na yun, naalala ko, sabi ko, hindi ba unfair yun sa mga hayop? Kasi di ba kadalasan, kung mga palabas, may mga disclaimer tungkol sa mga hayop. Di ba unfair yun sa mga hayop? Bakit? Meron ka ba nakitang bulugan na gumagahasa ng biik? May nakita ka bang baboy na nang mamasaker ng kapwa baboy? Kung maintindihan lamang siguro natin kung paano nag-uusap yung mga hayop sa tuwing umingiaw o kaya wow wow wow. Baka mamaya kung maging si Dr. Dolittle ka, baka mamaya marinig mo sinasabi ng mga hayop, tao! 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 Mangingiti po tayo pero yun ang malungkot na katotohanan. Hindi yun kahayupan kasi hindi ginagawa yun ng mga hayop. Hindi rin yun pagiging makadiyos kasi hindi yung ginagawa ng makadiyos. Hindi rin yun kung tutuusin makatao kasi hindi ka tao kung walang hiya ka. Hindi ka tao dahil matalino ka. Tao ka dahil binigyan ka ng Diyos ng talino para pumili at gawain ang tama at mabuti. Ang taong walang hiya, hindi makatao. Ang taong mamamatay tao, hindi makatao. Ang taong magnanakaw, hindi makatao. Ang taong nananamantala, hindi makatao. Kuminsan yun, akala natin, nakalimutan natin ng pagiging makatao ay makadiyos. At ang larawan na yan, yan yung dahilan kaya tayo nakapipili. Kasi ang larawan na yan, yan ang larawan at wangis ng Diyos. Anong itsura ng Diyos? O, tingnan niyo po yung katabi niyo.
Yan ang itsura ng Panginoong Diyos. Yung larawan ng Diyos, hindi yan nababawasan kahit tayo nagkakasala. Hindi dahil nagkakasala ka, pumapangit ka, o umiitim ka, o nanunuyo ka. Hindi. Di ba kung minsan sasabihin po sa atin, uy, kamukhang-kamukha mo yung ama mo nung binata pa siya. Kamukhang-kamukha mo yung nanay mo nung dalaga pa siya. Larawan po yun. Kaya lang ikaw tamad. Wangis yun, di ba? Kaya lang ikaw maarte. Wangis yun. Ano ang wangis ng Diyos? Pag-ibig. Kaya po pag inisip natin, ang bagay na yan, hindi yan dapat nakalutang. Hindi rin dapat yan nasa isip lang. Konkreto yan. Tubig na iniinom natin, hangin na nilalanghap natin. Bagay na dapat nadarama natin, natural sa atin, para sabayin natin, tayo yung tunay na ganap ng tao. Sabi nga po ni San Ireneo ng Leon, the glory of God is man fully alive. At ang tao na tunay na buhay ay yung tao na kinakikitaan ng kaluwalhatian ng Diyos. At yung kaluwalhatian na yun ng Diyos, yun yung pag-ibig sa bawat isa sa atin. Kaya pag nilayan po natin, paano tayo nililiwanagan ang pag-iisip natin ng pananampalataya? Diyan natin lubos na maintindihan niya, lagi sinasabi ni San Juan Marie Vianney, our prayer, yung pagdadasal natin, enlightens our minds. Nililiwanagan ang pag-iisip natin and widens our hearts. Expands our hearts. At paano pinalalawak yung ating puso sa pag-ibig? At paano po yun? Hayaan yung iwan ko po sa inyo yung isang article. 3 paragraph lang naman po yun mula kay Santa Teresa ng Calcutta. Madalas naririnig natin sa quotation sa kanya, silence is the fruit of prayer. Diba? Dugtong-dugtong po yun. Magmula sa katahimikan, sanay tayong magnilay, nandun yung pananalangin. Prayer is the fruit of faith. Faith is the fruit of love. The fruit is service. And service leads to peace. Yun po yung takbo nung quotation ni Saint Teresa of Calcutta. Magmula sa pagtahimik, makapagdadasal tayo. Kung nagdasal tayo, lalalim yung ating pananampalataya. Kung nananampalataya tayo, uudyokan tayo ng pagmamahal. Kung nagmamahal tayo, sigurado maglilingkod tayo. Magdadala tayo ng pag-asa, magdadala tayo ng pag-ibig. At yung pag-ibig na yon, yung paglilingkod na yon, magdudulot ng kapayapaan. Sa buwan na ito na Oktubre, patuloy tayo nananalangin para sa kapayapaan sa buong mundo. Araw-araw tayo nagdadasal para sa paghahari na yan ng kapayapaan, hindi lang sa mundo, kundi sa ating pamilya. Pero paano natin makakamit yun? 40 years ago, sa mga paglibot ni Santa Teresa ng Calcutta, sinabi po niya yan. Paano kaugnay yung pananampalataya patungo sa kapayapaan? Paano tayo gagabayan ng pag-ibig at pananampalataya natin sa ating buhay? Sabi po niya, 40 years ago, let us not use bombs and guns to overcome the world. Kasi yun lagi iniisip armasan natin yung ating sarili. Palakasin natin yung ating mga sandatahan. Let us use love and compassion. Pag naririnig yan ng tao, paano mo gagamitin yung pag-ibig at habag laban sa mga nang-aapi o nananakit? Paano mo, pangaral mo nga yan sa mga taong namatayan o pinatayan o ginigipit? Pangaral mo yung pag-ibig at habag ng Diyos. Ikaw yung lumugar sa lugar nila. Pero,
Hindi po salita lang yung love and compassion na yun na sinasabi ni Saint Teresa of Calcutta. Kasi nagsisimula yun kung tutuusin sa puso natin. Sabi niya, peace begins with a smile. Binibigyan po niya tayo ng practical na payo. Peace begins with a smile. Diba? Ngitian niyo nga po yung katabi niyo. Diba? Wala namang tao nang nginitian ka na pagkaraan sinimangutang ka. Kahit di mo kilala eh. Pag nginitian ka, ngingitian mo din, saka ka magtatanong sa sarili mo, sino ba yun? Diba? Natural po yun eh. Kasi tinanim ng Diyos ang pag-ibig at kabutihan sa puso natin. Hindi ang kawalangyaan. Tapos, if peace begins with a smile, sabi niya, smile 5 times a day at someone you don't really want to smile at. Mag-effort ka. Ngitian mo at least 5 beses daw yung tao na hindi mo trip ng ngitian. Pag sumikapan mo, pag inisip niyo po, kung ngiti lang, hindi ka makapagtiyaga, paano ka magmamahal at gagawa ng mabuti? Pero mahiwaga ang pamamaraan ng Panginoong Diyos. Ang ngiti na yan o pagbati na yan, hindi natin alam, pwedeng buksan ng posibilidad para sa mga magagandang bagay. Kaya hindi natin kailangan gumawa ng malalaki. Kailangan natin magsimula sa maliliit. Let us radiate the peace of God and so light His light and extinguish in the world and in the hearts of all men all hatred and love for power. Sabihin mo, paano magagawa yun? Pag-iisipin po natin, ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa mundo, nagsisimula yan sa mga tao. At kung yung mga tao na binigyan mo ng kapangyarihan, binigyan mo ng responsibilidad, mayroong pag-ibig sa puso nila, magiging kasangkapan sila ng kabutihan, pagbabago at kapayapaan. Today, sabi niya, if we have no peace, it is because we have forgotten that we belong to each other. That man, that woman, that child is my brother or my sister. If everyone could see the image of God in his neighbor, do you think we would still need tanks and generals? Kung talagang kinikilala natin ang mukha ng pagkapatid sa ating kapwa, yun yung sinasabi po sa first reading. Peace and war, sabi po niya. Ito maganda po. Peace and war begin at home. Madalas iniisip lang natin peace. Charity begins at home. Sinasabi niya, hindi lang charity. Charity and conflict. Charity and war begin at home. If we truly want peace in the world, let us begin by loving one another in our own families. Dahil ang lahat ng binabaon natin, nanggagaling yan sa relasyon natin sa ating pamilya. If we want to spread joy, we need for every family to have joy. Kaya sisimulan natin. Gusto natin maglapit ng mga tao sa Diyos, simulan natin isa-isa. Simulan natin sa sarili nating mag-anak. Baka mamaya tayo lang yung nagsisimba o nagdadasal. Ang tanong, bakit? Nararamdaman ba ng mga kasama natin sa bahay? Nararamdaman ba ng pamilya natin yung pag-ibig, yung galak ng Panginoon mula sa atin? Kung kaya hindi natin sila kailangang pilitin, sila mismo kung nararanasan nila, sila mismo yung maghahangad na sumama sa atin. Pero kung hindi nila nararanasan sa atin, hindi nila nakikita, hindi nila nadarama, nagkukulang tayo sa pag-ibig o sa halip na pag-ibig, nananakit tayo sa isa't isa, hindi tayo nagbabahagi ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. They know very little. Yeah. So, yan po yun. Kaya, pagsumikapan natin. Being unwanted, being unloved, uncared for, forgotten by everybody, I think that is a much greater hunger, a much greater poverty
than the person who has nothing to eat. Kaya po, hilingin natin sa tuwing tayo nagsisimba, sa tuwing tayo nagdadasal, tunay na liwanagan ng Panginoon ang ating mga pag-iisip at palawakin ang ating puso sa pag-ibig upang ang pag-ibig, pananampalataya, pag-asa na yan, unang yumabong, umusbong at yumabong sa loob ng ugnayan natin sa ating pamilya at mula doon, ibahagi natin ang pananagot at responsibilidad sa ating pamayanan, sa ating sambayanan.